Ipinakaladkad ako ng biyanan ko palabas ng kumpanya. Wala kang espasyo sa lugar na ito! Sigaw niya pa habang tinatapon ako sa kalsada. Tumayo ako at tumawag sa tatay kong general. Kumpiskahin mo na po ang ari-arian nila! Wika ko. 10 minuto makalipas ay nabunyag ang madilim nilang sikreto. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na siswertihin at mabibigyan ng regalo. At habang nakikinig ka, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil malay mo, ang simpleng comment mo ang maging dahilan para mapansin ka ngayong araw. Sa isang tahimik na umaga sa maliit na bahay sa Antipolo, maagang gumising si Samara Villacorte. Hindi marangya ang kanyang kwarto kahit anak siya ng isang kilalang retiradong general. Isang simpleng aparador, lumang study table, at larawan ng kanyang yumaong ina ang nakikita sa gilid ng kama. Sa labas ng bintana, tanaw ang mga punong basa pa sa hamog. At sa kusina, naririnig niya ang mabigat ngulit maingat na yabag ng kanyang ama. Si Jen Eliazar Villacorte, kahit retirado na, ay nanatiling disiplinado sa bawat kilos. 5:00 pa lang, nakapagkape na siya, nakapagbasa na ng dyaryo, at nakapag-ayos na ng maliit na altar ng kanyang asawa. Sa maraming tao, matigas ang mukha ng general, pero kay Samara, alam niyang sa likod ng tahimik na titig nito ay isang amang takot muling mawalan ng minamahal. Samara, tawag ni Eliazar habang inilalapag ang tasa sa mesa. Maaga ka na namang aalis. Lumabas si Samara na nakaayos na ang buhok at suot ang simpleng puting blouse. Walang alahas, walang mamahaling relo, walang kahit anong bagay na magpapakitang anak siya ng makapangyarihang tao. Opo tay, may audit preparation kami sa Feravel, sagot niya habang kinukuha ang baon niyang tinapay at saging. Tinitigan siya ng ama. Hindi naman masamang humingi ng proteksyon kapag kailangan. Alam ko po, pero gusto kong patunayan na kaya kong tumayo gamit ang sarili kong pangalan. May sandaling katahimikan. Hindi sumagot si Eliazar, ngunit nakita ni Samara ang bigat sa kanyang mga mata. Mula nung namatay ang kanyang ina na Tala dahil sa komplikasyon sa puso, naging mas mahigpit ang ama niya. Hindi ito mahilig magsabi ng ingat ka o mahal kita. Ngunit sa bawat tahimik na pag-abot nito ng payong kapag umuulan, sa bawat pag-iwan ng pagkain sa mesa kapag gabi na siyang umuuwi, ramdam ni Samara ang pag-aalalang hindi kayang sabihin ng ama. Pagdating niya sa Feravel Holdings, ibang mundo agad ang bumungad sa kanya. Mataas na gusile, salaming pader, mamahaling sasakyan at mga taong tila laging nagmamadali. Bilang operations analyst, sanay si Samara na maghanap ng butas sa sistema, mag-ayos ng reports at tingnan kung saan nasasayang ang pera ng kumpanya. Sa dami ng empleyadong naghahangad mapansin ng mga boss, siya ang naiiwa. Tahimik, masipag at hindi palaging nakikisama sa tsismisan. Uy, Sam! Tawag ni Mavi Solain, ang pinakamalapit niyang kaibigan sa opisina. Maputi, mabilis magsalita, at laging may dalang iced coffee kahit umaga pa lang. May balita ako! Darating daw si Sir Kael mamaya! Board inspection! Napatingin si Samara sa hawak niyang folder. Bakit parang kinikilig ka pa? Hindi ako kinikilig, depensa ni Mavi. Sabay ayos ng buhok. Nagbibigay lang ako ng mahalagang impormasyon. At saka, aminin mo, iba ang tingin niya sa'yo. Mavi? Malumanay si Samara. Oh, ayan na naman ang mukha mong walang alam. Sam, ilang buwan kanyang kinakausap tungkol sa reform projects. Hindi na lang trabaho yun. Hindi sumagot si Samara. Sa totoo lang, hindi rin niya ito maiikakailan na may kakaibang gaang kapag kausap niya si Kael. Anak ito ng may-ari ng Feravel Holdings, ngunit hindi tulad ng ibang mayayamang tagapagmana, marunong itong makinig. Hindi ito palasigaw. Hindi niya ito minamaliit ang maliliit na empleyado. Minsan nga, nahuli pa ni Samara na tinutulungan itong buhatin ng mga kahon ng messenger sa stockroom.
Ilang minuto pa ang lumipas, dumating si Kael. Naka-navy suit ito, malinis ang tindig, ngunit halata ang pagod sa ilalim ng mga mata. Sinundan siya ng ilang executive, kabilang si Direktor Basilio Cuena, isang matandang board member na laging pawisan kahit malamig ang aircon, at si Orvian Renvico na makabatang kapatid ni Kael na kabaliktaran ng aura, mapanuri, mayabang at laging may nakatagong siti. Bati ni Kael nang makita siya sa hallway. Hindi nito ginamit ang apelidong Villaflor. Tila mas komportable itong tawagin siya sa pangalan. May oras ka mamaya? Gusto kong makita yung process flow na sinabi mo tungkol sa supplier approvals. Opo, Sir Kael. Nasa file ko na po. Kael na lang, mahinang sabi nito. Ilang beses ko na yatang sinabi. Napangiti ng alanganin si Samara. Nasa opisina po tayo. Tumawa ng mahina si Kael. Sige, pero sa meeting room, Kael pa rin. Mula sa malayo, napansin iyon ni Orvian. Hindi nawala sa kanya ang maikling palitang ng tingin ng dalawa. Lumapit siya habang nakapangulsa. Kuya, hindi ba masyado kang hands-on sa operations lately? Tanong ni Orvian. May managers naman tayo para dyan. Mas mabuting alam natin ang nangyayari sa baba. Hindi puro summary reports ang binabasa. Tumaas ang kilay ni Orvian. Careful. Minsan kapag masyado kang bumababa, nakakalimutan mong nasa itaas ka dapat. Hindi sumagot si Samara, ngunit tumatak sa isip niya ang tono ni Orvian. May lamig itong hindi niya gusto. Sa loob ng meeting room, ipinakita ni Samara kay Kael ang ilang delays sa procurement. May mga supplier na paulit-ulit na nananalo sa bidding kahit mas mataas ang presyo. May ilang delivery records na kulang ang pirma. Sa umpisa, akala niya simpleng inefficiency lang, ngunit habang tumatagal, mas nagiging kakaibang pattern. North Asian Logistics, basa ni Kael sa pangalan ng supplier. Parang ngayon ko lang naririnig ito. Yun din ang napansin ko, pero sila ang madalas na nakakakuha ng emergency transport contracts. Kapag chinek ang registered address, warehouse lang sa Valenzuela ang lumalabas, pero walang active operation doon. Napatitig si Kael sa screen. Sino ang nag-approve? Naatubili si Samara. Most signatures came from the Executive Procurement Office, pero may countersign mula sa finance. Naging seryoso ang mukha ni Kael. Send me a copy. Ako ang titingin. Sigurado po kayo? Samara, mahinahon niyang sabi. Kung may mali sa kumpanya namin, kailangan kong malaman. Doon nagsimulang lumalim ang tiwala ni Samara kay Kael. Hindi biglaan ang kanilang paglapit sa isa't isa. Nagsimula ito sa trabaho. Sa mga gabing pareho silang naiiwan sa opisina para ayusin ang reports, sa mga simpleng kape sa pantry, at sa mga kwentuhan tungkol sa buhay na hindi kailangang magpanggap. Isang gabi, habang halos wala ng tao sa opisina, naabutan ni Kael si Samara sa rooftop garden ng building. Hawak nito ang lumang locket ng kanyang ina. Nanay mo yun? Tanong ni Kael. Tumanggo si Samara. Siyang nagturo sa akin na hindi kailangang maingay para maging matapang. Parang ikaw. Napatingin siya rito. Ngumiti si Kael. Tahimik ka, pero kapag nagsalita ka, may laman. Hindi ka natatakot magsabi ng totoo. Natakot din ako, pero sabi ng tatay ko, mas nakakatakot daw ang masanay sa mali. Matalino ang tatay mo. Mahigpit, natatawang sabi ni Samara, pero mabait. Hindi niya sinabi na general ang kanyang ama, hindi dahil ikinahihiya niya ito, kundi dahil gusto niyang may taong makakakilala siya bilang Samara, hindi bilang anak ng Villacorte. Lumipas ang mga buwan at naging opisyal ang relasyon nila ni Kael. Hindi marangya ang simula, hindi malaking announcement, isang simpleng hapunan lang sa maliit na restaurant sa Marikina kung saan sinabi ni Kael, gusto kitang makasama, hindi dahil madali, kundi dahil totoo ka. Akala ni Samara, sapat na ang pagmamahal nila para harapin ang lahat. Ngumit hindi niya pa nakikilalang naglubusan si Aurelia Renvico. Unang beses niyang nakita ang ina ni Kael sa isang family dinner sa mansyon ng mga Renvico. Malawak ang bahay, puno ng mamahaling painting, kristal na ilaw, at katahimikang tila laging may binabantayan. Nandoon si Aurelia, eleganteng nakaupo sa dulo ng mesa, suot ng perlas at pulang bestida. Hindi ito nungumiti nang ipakilala siya ni Kael. Mother, this is Samara Villaflor, my girlfriend.
Dahan-dahang inangat ni Aurelia ang tingin mula ulo hanggang paa ni Samara. Operations Analyst. Opo, ma'am. Magalang na sagot ni Samara. Interesting. Malamig nitong sabi. Kael usually brings home women from families we already know. Mother, saway ni Tael. Ngunit ngumiti lang si Aurelia, isang ngiting walang init. Inasabi ko lang, mahirap punasok sa isang mundong hindi ka pinalaki para intindihin. Naramdaman ni Samara ang hapdi ng sinabi, ngunit hindi siya nagpakita ng sama ng loob. Tama po kayo, marami pa po akong dapat matutunan. Good, sagot ni Aurelia. At sana alam mo rin kung saan ka dapat lumulag. Sa loob ng gabing iyon, nakilala rin ni Samara ang Drusilla Morvan, anak ng business partner ng mga Renvico. Maganda, edukada, at sanay sa luho. Magalang ang ngiti nito kay Samara, ngulit may panuring parang sinusukat siya. So, ikaw pala si Samara, sabi ni Drusilla habang hawak ang wine glass. Kael talks about your reports a lot. Trabaho lang naman po iyon. Of course, sagot ni Drusilla. Sometimes, work brings people too close. Hindi na pinatulan ni Samara. Pero sa bawat tingin ni Aurelia at bawat salita ni Drusilla, malinaw sa kanya na hindi siya tanggap. Sa opisina, mas naging mabigat ang paligid. May mga department head na biglang naging mailap sa kanya. May files na dati niyang naa-access na biglang nalagyan ng restriksyon. Si Tonton Almeda, ang messenger na madalas dumaan sa operations floor, minsang lumapit sa kanya habang walang ibang nakatingin. Ma'am Sam, bulong nito, ingat po kayo sa mga pinapasilip niyong papel. Napakunot noo siya. Bakit, Tonton? Tumingin nito sa paligid. May mga kahon po sa warehouse na hindi dapat nandito. Gabi dinadala. May markings na pang gobyerno. Akala ko dati equipment lang pero bakit tinatago? Bumilis ang tibok ng puso ni Samara. Sino ang nagpapapasok? Hindi nakasagot si Tonton. Nanginginig ang kamay nito habang hawak ang delivery pouch. Hindi ko po alam lahat, pero nakita ko minsan si Sir Orvian sa loading area, kasama yung mga taong hindi empleyado rito. Bago pa makapagtanong muli si Samara, may dumating na guard at biglang tumahimik si Tonton. Nang gabing iyon, tiningnan ni Samara ang lumang ledger na ipinasa kanya ni Mavi. May mga numerong hindi nagtutugma. May mga bayad sa suppliers na doble ang halaga. May mga proyektong natapos na raw kahit walang delivery proof. At sa ilang pahina, paulit-ulit ang pangalan ng North Asian Logistics. Mavi, mahinang sabi ni Samara habang magkatabi sila sa archive room. Hindi lang ito simpleng accounting error. Namumutla si Mavi. Sam, baka masyado na itong delikado. Pamilya ni Kael ang involved dito. Kaya kailangan kong malaman ang totoo bago ko siya kausapin. Ngunit hindi nila alam na may taong nakikinig sa labas. Kinabukasan, ipinatawag si Samara sa private office ni Aurelia sa itaas na palatag. Pagpasok niya, naroon si Aurelia sa harap ng malaking bintana, tanaw ang buong siyudad para bang pag-aari niya ito. Sit down, utos nito. Umupo si Samara ng mahinahon. I've heard you've been very busy, checking old files, asking warehouse staff, looking into suppliers. Trabaho ko po ang mag-review ng operations. Hindi trabaho ng isang ordinaryong empleyada ang halukayin ng bagay na hindi niya naiintindihan. Tumingin ng diretso si Samara. Kung may problema po sa sistema, dapat po itong ayusin. Humakbang palapit si Aurelia. Huwag kang magmalinis sa akin. Alam ko ang klase ng babaeng tulad mo. Tahimik sa umpisa, kunwaring bait, pero ang totoong gusto ay makapasok sa pamilyang may pangalan. Napakuyom ang kamay ni Samara sa kandungan, ngulit na natili siyang kalmado. Hindi po ako pumasok sa buhay ni Kael para sa pangalan ninyo. Tumawa ng mahina si Aurelia. Pangalan namin? Iha, wala ngang sariling pangalan na kilala sa mundong ito. May kirot na dumaan sa dibdib ni Samara, hindi dahil totoo ang sinabi, kundi dahil alam niyang sadyang idinisenyo ang bawat salita para durugin siya. Tumayo si Aurelia at inilapag sa mesa ang isang folder. Titigil ka sa ginagawa mo.
Titigil ka sa kakalapit kay Kael, at higit sa lahat, titigil ka sa pag-aakala na may puwang ka sa pamilyang ito. Paano kung hindi po? Biglang tumalim ang tingin ni Aurelia. Sisiguraduhin kong sa susunod na pumasok ka sa gustiling ito, hindi ka nalalabas na may dignidad. Tahimik na tumayo si Samara. Hindi siya sumigaw, hindi siya imiyak. Ngulit habang naglalakad palabas ng opisina, ramdam niya ang bigat ng bantang iyon. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nadatan niya ang ama sa hapag, naghihintay. Malamig na ang pagkain, ngulit hindi pa ito kumakain. "Gabi ka na," sabi ni Eleazar. "Opo, may inayos lang po." Matagal siyang tinitigan ng ama. "May problema ka ba?" Napahuli si Samara. Gusto niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang aminin na tatakot siya, na may mali sa kumpanyang pinapasukan niya, na ang pamilyang balak niyang mahalin ay maaaring may tinatagong krimen. Pero naalala niya ang pangako niya sa sarili. Hindi siya tatakbo sa pangalan ng ama hanggat wala pa siyang sapat na patunay. "Ayos lang po ako, tay," sabi niya, pilit ang singil. Hindi naniwala si Eleazar, ngunit hindi rin siya pinilit. Halip, inihabat nito ang isang maliit na sobre. "Ano po ito?" "Lumang litrato ng nanay mo. Nakita ko sa baul." Binuksan ni Samara ang sobre. Naroon ang larawan ng kanyang ina. Nakangiti habang hawak ang kamay niya noong bata pa siya. Sa likod ng litrato, may sulat. "Anak, ang tapang ay hindi palaging pakikipaglaban. Minsan, ito ay ang pananatiling mabuti, kahit napapaligiran ka ng kasamaan." Nang gabing iyon, matagal na hindi nakatulog si Samara. Sa isip niya, nagsasama-sama ang mukha ni Kael, ang malamig na tingin ni Aurelia, ang babala ni Tonton, at ang mga numerong hindi nagtutugma sa ledger. Alam niyang nagsisimula pa lang ang unos. Ngunit hindi pa niya alam na ang mundong pinasok niya para magmahal ay siya ring mundong kakaladkad sa kanya palabas isang araw sa harap ng maraming tao. At kapag dumating ang araw na iyon, hindi na sapat ang pananahimik. Hindi na naging pareho ang mga araw ni Samara matapos siyang ipatawag ni Aurelia Renvico sa pribadong opisina nito. Sa tuwing papasok siya sa Feravel Holdings, ramdam niya ang mga matang sumusunod sa bawat kilos niya. Mga matang dating walang pakialam, ngunit ngayon ay tila naghihintay na magkamali siya. Ang mga simpleng bati sa hallway ay naging maikling tango na lang. Ang mga dating nakikipagbiruan sa pantry ay biglang tumatahimik kapag lumalapit siya. Ngunit hindi siya nagpahalata. Tuwing umaga, maaga pa rin siyang pumapasok. Inaayos pa rin niya ang reports. Nakikipag-usap pa rin siya sa mga department heads na tila wala siyang nararamdamang pangamba. Pero sa loob niya, malinaw ang isang bagay. May tinatakpan ang mga Renvico at hindi iyon basta tungkol sa pera. Sa operations floor, abala ang lahat sa quarterly compliance review. Habang nakatitig si Samara sa monitor, lumapit si Mavi dala ng 2 kape. Ibinaba nito ang isa sa tabi ng keyboard ni Samara. "Hindi ka pa kumakain," sabi ni Mavi. "Busog pa ako." "Sam, 10:00 na. Ang huli mong kain kahapon pa." Napatingin si Samara sa kaibigan. "Halata ba?" "Halata na hindi ka natutulog, halata na may iniisip ka. At halata rin na may mga tao rito na may gustong gawin sa'yo." Umupo si Mavi sa tabi niya at humina ang boses. "May narinig ako sa finance kanina. Pinapahinto raw ang access mo sa supplier archive." Hindi na nagulat si Samara. "Kaninong utos?" "Hindi nila sinabi, pero alam mo na." Pareho silang natahimik. Hindi na kailangang banggitin ang pangalan ni Aurelia. Binuksan ni Samara ang isang encrypted folder sa laptop niya. Doon niya inilagay ang mga kopya ng invoices, delivery receipts, at procurement sheets na na-download niya bago pa malak ang access. May mga file na may pangalan ng North Asian Logistics, Silver Meridian Supplies, at Calix Port Services. Mga kumpanyang tila magkakaiba, ngunit pare-pareho ang billing address, pare-pareho ang contact number, at pare-pareho ang pirma ng approving officer. "Mavi," mahinang sabi ni Samara, "hindi lang ito ghost supplier. May pattern ng shipments." Lumapit si Mavi sa screen. "Anong ibig mong sabihin?" "Tingnan mo ang dates.
Tuwing may national infrastructure release or emergency procurement, biglang may transport contract ang North Asian. Pero walang official na delivery confirmation. Ang meron lang, warehouse entry logs. Baka tinatago lang nila ang tunay na supplier. Hindi. Mas malala. Hininga ng malalim si Samara. May mga kahon na may government marking sa warehouse, sabi ni Tonton. Kung totoo yon, maaring ginagamit ang kumpanya para maglipat ng kagamitan na hindi dapat hawakan ng private entity. Namula ang mukha ni Mavi sa takot. Sam, hindi na ito simpleng company scandal. Baka may mga taong delikado rito. Alam ko. Kaya nga dapat sabihin mo na kay Sir Kael. Nanahimik si Samara. Yun din ang gusto niyang gawin. Gusto niyang maniwala na kapag nalaman ni Kael ang totoo, siya mismo ang kikilos. Ngunit mula nang nakausap siya ni Aurelia, naging mailap na si Kael. Hindi na ito nag-aaya ng kape, hindi na rin ito nagmemensahe sa gabi. Kapag nagkakasalubong sila, may lungkot sa mga mata nito, pero parang may pumipigil na lumapit. Noong tanghali ang iyon, nagkaroon ng emergency meeting sa executive conference room. Ipinatawag si Samara bilang operations analyst, kasama si Mavi, ilang finance officers, at si Director Basilio Cuendra. Naroon din si Kael, nakaupo sa kanang bahagi ng mesa. Sa kabilang dulo, si Orvian Renvico ay nakangiti habang pinaglalaruan ang mamahaling ballpen. Pumasok si Aurelia sa silid parang raina ng sarihing kaharian. Sumunod sa kanya si Drusilla Morven, kahit hindi naman opisyal na bahagi ng operations team. Nakasuot si Drusilla ng cream blazer at may dalang tablet, tila naghanda para sa isang palabas. Let's begin, malamig na sabi ni Aurelia. May seryosong bagay tayong kailangang pag-usapan. Hindi kumikib si Samara, ngunit naramdaman niyang siya ang pakay ng pagpupulong. Tumayo si Orvian at pinindot ang remote. Lumabas sa screen ilang email screenshots. Sa unang tingin, parang galing kay Samara ang mga mensahe. May kalakip na confidential reports. May mga linyang tila nagpapahiwatig na ibinebenta niya ang impormasyon ng kumpanya sa labas. Nanigas si Mavi. Ano yan? Tumingin si Orvian kay Samara. Iyan ang gusto rin naming malaman. Nanatiling kalmado si Samara, ngunit kumabog ng malakas ang dibdib niya. Hindi sa aking galing ang mga email na yan. Talaga? Tanong ni Orvian. Email address mo ang ginamit. Madaling gumawa ng spoofed email, alam nyo rin yan. Napangisi si Orvian. Ang galing mo talagang magsalita, pero hindi ito debate. Tumingin si Aurelia kay Kael. Anak, nakikita mo na ba ngayon? Ilang beses kitang binalaan, hindi lahat ng tahimik ay inosente. Napatingin si Samara kay Kael. Umaasa siyang magsasalita ito. Nasasabingin nitong imposible. Na ipagtatanggol man lang siya dahil kilala siya nito. Ngulit nakayuko lang si Kael, nakatitig sa folder sa harap niya. Kael, mahinang tawag ni Samara. Dahan-dahan itong tumingala. Kita sa mukha nito ang gulo, pagod at takot. Samara, kailangan nating ipaimbestiga ito. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Hindi dahil mali ang investigasyon, kundi dahil sa tono nito. Parang isa na rin siyang pinagdududahan. Naniniwala ka bang ginawa ko ito? Tanong niya. Hindi agad nakasagot si Kael. Iyon na ang sagot. Tumayo si Mavi. Sir Kael, alam niyo pong hindi gagawin ni Sam yan. Siya nga ang unang nakita ng irregularities. Exactly. Siya ang unang nakita, siya rin ang unang naglabas. Convenient, hindi ba? Enough, sabi ni Aurelia. Samara Villaflor, simula ngayon, suspended ang access mo sa internal archives habang isinasagawa ang review. Suspended ako dahil sa peking ebidensya? Tanong ni Samara. Suspended ka dahil hindi ka marunong lumugar, sagot ni Aurelia. Halos pabulhong, ngunit matalim. Walang nagawa si Samara kundi kunin ang kanyang notebook at tumayo. Bago siya lumabas ng conference room, tumingin siya sa huli kay Kael. Gusto niya makita kahit kuunting tiwala sa mata nito, ngunit ang nakita niya ay pag-iwas. Pagkalabas niya ng conference room, humabol si Mavi. Sam, sandali! Hindi huminto si Samara hanggang makarating sila sa fire exit stairwell. Doon, sakalang siya napasandal sa pader. Naminginig ang kamay niya, hindi sa takot, kundi sa sakit. Hindi siya naniwala, bulong niya. Hinawakan ni Mavi ang braso niya.
Nalilito lang siya. Hindi, Mavi. Pinili niyang manahimik. May mga luhang nagbabadya sa mata ni Samara, ngulit pinigilan niya iyon. Hindi pa siya pwedeng gumuho. Hindi ngayon. Kinagabihan, habang patago niyang inaayos ang files na nakuha niya, dumating si Tonton Almeda sa maliit na parking exit. Nakasuot ito ng kupas na jacket at halatang kinakabahan. Ma'am Sam, may kailangan po kayong malaman. Tonton, delikado na sa iyo ang kumausap sa akin. Mas delikado po kung hindi ko sasabihin. Inabot nito isang lumang calling card. Kupas na ang sulat, ngunit mababasa pa ang pangalan. Liora Menchavez, Senior Accountant. Napakunot noon ni Samara. Sino siya? Dating accountant dito. 3 taon na siyang nawala. Sabi ng kumpanya, nag-resign. Pero ang totoo po, bigla na lang siyang hindi pumasok matapos niyang makita ang mga ledger ng North Asian. Buhay pa ba siya? Tumanggo si Tonton. Nasa Quezon daw po, nagtatago. May pinsan akong dating driver dito, siya ang nagsabi. Kung may makapagpapatunay sa nakita niyo, siya po yun. Tiningnan ni Samara ang calling card. Sa likod nito, may nakasulat na lumang address sa bayan ng Atimunan. Bakit mo ngayon lang sinabi? Naiwas niyang tingin si Tonton. May pamilya po ako, Ma'am Sam. Pero nang nakita ko po kanina ang ginawa nila sa inyo sa meeting, naalala ko si Ma'am Liora. Ganyan din po ang nagsimula. Sinira muna sila. Pagkatapos, nawala. Naramdaman ni Samara ang lamig sa batok. Salamat, Tonton. Pero mula ngayon, huwag kang basta lalapit sa akin kung may ibang tao. Opo, ingat po kayo. Kinagabihan, nag-leave si Samara sa trabaho kabila ng suspension review. Sinabi niya kay Mavi ang tungkol kay Liora. Hindi nagdalawang isip ang kaibigan niya. Sasama ako, sabi ni Mavi habang isinasara niya ang laptop niya. Mavi, pwede kang madamay. Madamay na kung madamay, kaibigan ka kita eh. At saka kung ako lang nailiwan dito, baka lalo akong kabahan. Naglakbay sila patungong Quezon gamit ang lumang kotse ni Mavi. Mahaba ang biyahe. Habang papalayo sila sa siyudad, unti-unti napapalitan ng mga puno, palayan at lumang bahay ang matataas na gusali. Ngunit kahit payapa ang paligid, hindi mapakali si Samara. Paulit-ulit niyang tinitignan ng salamin ng kotse, nagbabaka sakaling may sumusunod. Pagdating nila sa maliit na barangay sa Atimunan, hinanap nila ang bahay na nakasulat sa likod ng calling card. Isang lumang bungalow iyon sa dulo ng makipit na daan, napapalibutan ng gumamela at santan. Ilang beses silang kinatok bago bumukas ang pinto. Isang babaeng payat, maputla at tila laging puyat ang sumilip. Napatigil siya nang nakita ang calling card sa kamay ni Samara. Sino kayo? Nanginginig nitong tanong. Kayo po ba si Liora Menchavez? Mahinahong tanong ni Samara. Biglang isasara sana nito ang pinto, ngunit mabilis na nagsalita si Samara. Galing po kami sa Feravel. Nakita ko po ang North Asian Logistics. Natigilan si Liora. Para itong nakarinig ng pangalan ng multong matagal na niyang tinatakasan. Umalis kayo, bulong nito. Hindi niyo alam ang pinapasok niyo. Alam ko pong delikado, pero sinisira na nila ako. At kung hindi ko malalaman ng totoo, baka may iba pang masira. Matagal silang tinitigan ni Liora. Sa huli, pinuksan nito ang pinto. Sa loob ng bahay, may batang lalaki na natutulog sa banig. May gamot sa mesa at ilang lumang resibo sa tabi. Pinaupo sila ni Liora, ngunit hindi nito inalis ang kaba sa mukha. 3 taon akong senior accountant sa Feravel. Akala ko nung una, tax manipulation lang. Pero nang na-access ko ang restricted ledger, nakita ko na may mga pondong dumadaan sa kumpanya mula sa government projects. May mga equipment na binibili gamit ang public funds pero hindi napupunta sa dapat pagdadalhan. Ipinapasok sa private warehouses, nililinis sa records, tapos ibinibenta o ginagamit sa ibang kontrata. May ebidensya po kayo? Tanong ni Mabi. Tumayo si Liola, inuha ang isang lumang biscuit tin mula sa aparador. Sa loob nito, may USB drive at ilang photocopy ng ledger pages. Kopya lang iyan, ang original records nasa Feravel pa rin. Saan? Tanong ni Samara. Tumingin si Liora sa kanya. May private vault sa lumang executive archive. Hindi iyon kasama sa normal system. Physical records, external drives, contracts, dummy corporation papers. Si Aurelia lang, si Orgian, at 2 trusted legal officers ang may access. Napahawak si Samara sa USB.
Bakit hindi kayo nagsumbong noon? Pumikit si Liora at nang magsalita, basag ang boses niya. Sinubukan ko. Isang gabi sinundan ako pa uwi. Kinabukasan may litrato ng anak ko sa desk ko. May nakasulat, tumahimik ka kung gusto mo pa siyang makita kinabukasan. Napatingin si Samara sa batang natutulog. Naramdaman niya ang bigat ng takot na dinala ni Liora ng maraming taon. Hindi ko kayo pipilitin, sabi ni Samara. Pero kung handa kayong tumulong, hindi ko hahayaang mag-isa kayo. Tumawa ng mapait si Liora. Akala ko rin noon may tutulong sa akin. Pero sa Feravel, ang katotohanan, inililibing. Hindi na ngayon, mariing sabi ni Samara. Pagbalik nila sa Maynila, dala ni Samara ang USB at mas mabigat na katotohanan. Ngulit bago pa man siya makapagpahinga, may mensahe mula kay Kiel. Kailangan kitang mausap, tonight, sa lumang conference lounge. Nagpunta si Samara kahit alam niyang maaaring patibong iyon. Pagdating niya sa lounge, naroon si Kiel. Mag-isa, nakatayo sa tabi ng bintana. Wala itong suot na coat at halata ang ilang araw na hindi rin ito nakakatulog. Samara, mahina nitong sabi. Kung tungkol ito sa suspension, wala na akong ipapaliwanag. Hindi, lumapit ito. Gusto kong malaman kung bakit. Bakit ka naghuhukay ng ganito kalalim? Bakit hindi mo nalang sinabi sa akin mula umpisa? Sinubukan ko, pero nung kailangan kong marinig na naniniwala ka sa akin, tumahimik ka. Nasakta ng mukha ni Kiel. Hindi ganun kadali. Pamilya ko sila. At ako? Tanong ni Samara. Ano ako sa'yo? Hindi nakasagot si Kiel. Inilabas ni Samara ang ilang kopya ng dokumentong galing kay Liora. May mali sa kumpanya ninyo, Kiel. Hindi lang maliit na korupsyon. May smuggling, ghost projects at illegal transfers. Ang nanay mo at si Orvian may kinalaman dito. Stop! Mariing sabi ni Kiel. Pero nanginginig ang boses nito. Hindi mo pwedeng sabihin iyan nang wala kang buong ebidensya. May ebidensya ako. O baka ebidensyang pinaniwalaan sa'yo ng taong gustong sirain kami. Napaatras si Samara parang sinampal. Yan ang tingin mo sa akin? Hinawakan ni Kiel ang noo niya. Pagod na akong pumagitna. Araw-araw sinasabi ng pamilya ko na ginagamit ka mo ako. Araw-araw may lumalabas na bagay na hindi ko na maintindihan. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan. Dapat alam mo, dahil kilala mo ako. Matagal silang nagkatitigan. Sa gabing iyon, hindi sigawan ang sumira sa kanila, kundi ang katahimikan ni Kiel, ang kawalan niyang lakas na piliin ang totoo kahit masakit. Binitawan ni Samara ang folder sa mesa. Hindi na kita pipiliting maniwala sa akin, pero kapag lumabas ang katotohanan, sana kayanin mong tignan kung saan ka tumayo habang nilalaban ko ito. Iniwan niya si Kiel sa lounge na walang kasiguraduhan, walang yakap, walang paalam. Ilang araw matapos iyon, lalong humigpit ang paligid niya sa Feravel. May mga bagong guards sa archive floor. May IT notice na lahat daw ng external drives ay bawal. Si Mavi ay inilibas sa ibang department nang walang malinaw na dahilan. Si Tonton naman ay biglang na-assign sa malayong branch. Ngunit bago pa tuluyang mawala ang access nila, nakatanggap si Samara ng mensahe mula kay Tonton gamit ang bagong number. Ma'am, ngayong gabi ililipat ang ilang kahon mula sa lumang warehouse sa Navatas. Baka yun na ang hinahanap nyo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Samara. Tinawagan niya si Mavi. Delikado ito, sabi ni Mavi nang magkita sila ng labas ng warehouse kinagabihan. Alam ko, pero pupunta pa rin tayo? Tumingin si Samara sa madilim na gate ng bodega. Kapag hindi natin nakuha ngayon, baka mawala na ang huling ebidensya. Tahimik silang pumasok sa gilid na bahagi ng bakod kung saan may sirang kandado, ayon sa direksyong ibinigay ni Tonton. Sa loob, amoy kalawang, langis at basang kahoy. Sa isang sulok, may nakatambak na kahon na may markings ng isang government agency. Kinuhanan iyon ni Samara ng litrato. May serial numbers, delivery tags at pangalan ng North Asian Logistics bilang handler. Mavi! Bulong niya. Ito na yon. Kinuhanan nila ng video ang mga kahon, pati ang ilang dokumentong nakadikit sa plastic sleeves. Ngulit bago sila tuluyang makalabas, may narinig silang boses mula sa kabilang dulo. Sino yan? Nanigas si Mavi.
Humawak si Samara sa braso niya at hinila siya sa likod ng forklift. Dumaan ng dalawang lalaki, parehong hindi naka-uniform ng Feravel. Ang isa ay may hawak na flashlight, ang isa naman ay may baril sa tagiliran. May gumalaw sa side gate, sabi ng isa. Sabihin mo kay Sir Orvian, baka iyong babae na naman. Halos mapigilan ni Mavi ang hininga niya. Dahan-dahang gumapang sila palabas sa likod na bahagi ng warehouse. Nadaplisan ng bakal ang braso ni Samara, ngunit hindi siya umimik. Pagkalabas nila, tumakbo sila hanggang makarating sa kotse ni Mavi. Nang makaalis sila sa lugar, sakalang humaghulhol si Mavi sa kaba. Mavi, nakita mo ba? May baril siya. Hindi na ito biro. Tahimik na tinignan ni Samara ang cellphone niya. Nandun ang mga litrato, nandun ang video, nandun ang ebidensyang maaaring magpatunay na hindi siya baliw, hindi siya sinungaling at hindi siya traidor. Ngunit kasabay ng ebidensyang iyon ay ang katotohanang alam na rin ng kalaban na lumalapit na siya sa pinakatago nilang lihim. Sa kabilang bahagi ng siyudad, nakatanggap si Orvian ng tawag mula sa tauhan niya. Nakatakas po sila, sir, pero sigurado po, babae iyon. Napangisi si Orvian habang nasa private study ng mansyon. Nasa harap niya si Aurelia, tahimik na umiinom ng tsaa. Si Samara, sabi ni Orvian. Dahan-dahang ibinaba ni Aurelia ang tasa. Kung ganun, panahon na para ipakita sa kanya kung ano ang nangyayari sa mga babae na hindi marunong lumugar. Sa gabing iyon, habang pauwi si Samara na may sugat sa braso at ebidensya sa kanyang telepono, alam niyang hindi na simpleng away pamilya ang kinakaharap niya. Hindi na lang ito tungkol sa pag-ibig nila ni Kael. Hindi na lang ito tungkol sa insulto ni Aurelia. Ito ay laban para sa katotohanang maraming taon nang ibinaon ng mga Renvico. At sa unang pagkakataon, ramdam ni Samara na maaaring hindi lang pangalan niya ang sisirain ng mga Renvico. Baka pati buhay. Kinabukasang umaga, pumasok si Samara sa Feravel Holdings na may benda pa ang kanang braso. Tinakpan niya iyon ng mahabang manggas, ngunit ramdam pa rin niya ang hapdi tuwing igagalaw niya ang kamay. Hindi niya sinabi kay Mavi kung gaano kalalim ang sugat. Hindi rin niya sinabi sa ama niya na muntik na silang mahuli sa warehouse sa Navotas. Sa bahay, ngumiti lang siya habang kumakain ng almusal kahit buong gabi niyang inilipat sa 3 secured drives ang mga litrato at video na nakuha nila. Sa loob ng taxi papuntang Makati, paulit-ulit niyang tinignan ang mensaheng ni Tonton. Ma'am, mag-iingat po kayo. May charity launch ngayon. Narinig kong plano nilang gamitin iyon para linisin ang pangalan ng kumpanya. Alam ni Samara ang ibig sabihin noon. Kapag nagtagumpay ang Feravel na mukhang malinis sa publiko, mas mahihirapan siyang patunayan ang kabaliktaran. Kaya kahit suspended pa rin ang access niya, kahit alam niyang hindi siya welcome, nagdesisyon siyang pumunta. Hindi para gumawa ng iskandalo, kundi para ibigay kay Kael ang unang kopya ng ebidensya. May bahagi pa rin ng puso niya na umaasa na baka kapag nakita ni Kael ang video sa warehouse, ang pirma sa delivery bags, ang serial number sa kahon at ang pangalan ng North Asian Logistics, hindi na siya magdadalawang isip. Baka sa pagkakataong iyon, pipiliin na niyang tumatak sa tama. Pagdating niya sa Feravel, kaiba ang ayos ng labi. Puno ito ng bulaklak, ilaw at tarpaulin na may nakasulat na Feravel Cares, Building Futures, Serving Communities. May mga kamera mula sa local business media. May mga empleyadong naka-uniform na nakapila for a photo opportunity. Sa gilid, may mga batang scholar na inimbitahan for a charity program. Hawak ang mga bagong bag at school supplies na may logo ng kumpanya. Para sa mga hindi nakakaalam, mukhang marangal itong okasyon. Pero para kay Samara, bawat dekorasyon ay parang takip sa mabahong sugat. Samara! Napalingon siya. Si Mavi ang lumapit sa kanya, halatang kinakabahan. Nakasuot ito ng company blazer, ngunit namumula ang fek. Bulong ni Mavi. Sam, nakita ko si Orvian kanina. Kasama niya iyong 2 lalaki na nakita natin sa warehouse. Nasaan si Kael? Nasa executive lounge, pero mahirap siyang lapitan. Bantay sarado siya ng pamilya niya. Tumingin si Mavi sa paligid. May dala ka ba? Bahagyang hinawakan ni Samara ang maliit na envelope sa loob ng bag niya. Kopya lang, hindi originals.
Good, pero Sam, parang hindi maganda ang pakiramdam ko rito. Parang may inaabangan sila. Hindi pa nakakasagot si Samara nang biglang may tumawag mula sa stage area. Si Drusilla Morven, nakasuot ng eleganteng puting dress, ngumiti sa kanya na parang matagal na silang magkaibigan. Samara, I didn't expect to see you here. Lumapit si Drusilla, hawak ang isang folder at may kasamang 2 babaeng PR staff. Ang ngiti nito ay malambot, ngunit ang mata ay mapanukat. Hindi ba under internal review ka pa? Tanong nito, sapat ang lakas para marinig ng ilang tao sa paligid. Nanatiling kalmado si Samara. May kailangan lang akong ibigay kay Kael. Kay Kael? Bahagyang natawa si Drusilla. He's very busy today. His family needs him. Personal ito. Everything becomes personal with you, doesn't it? Sabi ni Drusilla, halos pabulong. Be careful, Samara. Minsan ang mga taong ayaw umalis ng tahimik, napapaalis ng nakakahiya. Napatitig si Samara sa kanya. Alam mo ba talaga kung anong pinagtatakpan nila? Sandaling nawala ang ngiti ni Drusilla, ngulit mabilis din itong bumalik. I know enough to survive. Iniwan siya nito bago pa siya makasagot. Sa itaas ng lobby, mula sa glass balcony, nakamasid si Aurelia Renvico. Suot nito ang itim na terno may gintong brooch. Walang ekspresyon ng mukha, ngunit nang magtagpo ang tingin nila ni Samara, bahagyang tumaas ang baba nito, parang sinasabing hindi dapat naroon si Samara. Sa tabi ni Aurelia, naroon si Orvian, nakapamulsa at nakangisi. May ibinulong siya sa ina at nakita ni Samara na tumingin si Aurelia sa security supervisor na si Mateo Durgan, isang malaking lalaki na matagal ng personal na guard ng pamilya Renvico. Bumilis ang tibok ng puso ni Samara. Mavi, bulong niya, kung may mangyari sa akin, tawagan mo si Attorney Cillian, sabihin mong nasa kanya ang second backup. Ano? Sam, huwag kang magsalita ng ganyan. Makinig ka lang, kapag hindi ako nakalabas, puntahan mo si Tonton, alam niya ang third copy. Sam! Mulit hindi na siya pinatapos ni Samara, nakita niya si Kael na bumaba mula sa executive elevator. Nakasuot ito ng charcoal suit, seryoso ang mukha at napapalibutan ng ilang board members. Saglit na nagtagpo ang mga mata nila, nagulat ito nang makita siya roon. Lumapit si Samara, hawak ng mahigpit ang envelope. Kael, kailangan nating mag-usap. Samara, sabi nito, halatang gulat at nag-aalala. Bakit ka nandito? Hindi ito magandang oras. Kailan ba naging magandang oras ang katotohanan? Mahinang sagot niya. Panoorin mo to, kahit hindi ngayon, kahit mamaya, basta panoorin mo. Inabot niya ang envelope, ngulit bago pa ito mahawakan ni Kael, may kamay na biglang humulbot nito. Si Aurelia. Enough, malamig nitong sabi. Nanigas si Kael. Mother, ibigay niyo sa akin yan. Hindi mo kailangan tanggapin ang kahit anong dumi mula sa babaeng ito. Aurelia, mariin ni Samara, hindi niyo na kailangan magtago, may kopya na sa iba. Saglit na nag-iba ang mukha ni Aurelia. Doon unang nakita ni Samara ang tunay na takot nito, mabilis, halos hindi mapapansin, ngunit sapat para malaman niyang tama ang hinala niya. Pagkatapos, pumutok ang galit nito. Security! Sigaw ni Aurelia. Huminto ang mga tao sa lobby, humarap ang mga kamera. Ang mga empleyadong nagbubulungan kanina ay biglang nagbubulungan. Mother, stop! Sabi ni Kael. Ngunit huli na. Lumapit si Mateo Durgan kasama ng 2 guard. Ilabas niyo siya, utos ni Aurelia. Hindi umatras si Samara. Hindi ko kayo mapapatahimik sa harap ng maraming tao. Mapapatahimik? Malakas na sabi ni Aurelia, tila sinadyang marinig ng lahat. Ikaw itong gumagawa ng eksena sa araw ng charity event ng kumpanya namin. Ikaw itong pilit pumapasok kahit under investigation dahil sa pagnanakaw ng confidential files. Nagulat ang mga tao. May ilang empleyadong napatingin kay Samara na parang bigla siyang naging kriminal. Hindi totoo yan, mariin ni Samara sa likod. Manahimik ka kung ayaw mong madamay, sigaw ni Orvian. Lumapit si Kael kay Samara, ngunit hinarang siya ni Drusilla sa braso. Kael, not in front of the press, bulong nito. Your family will be destroyed. Tumingin si Samara kay Kael. Muli nakita niya ang parehong pag-aalinlangan, ang parehong bigat, ang parehong katahimikan. At sa ilang segundo, mas masakit yun kaysa sa kamay ng guard na humawak sa braso niya. Bitawan niyo ako, pero hinigpitan ni Mateo ang kapit. Ma'am, sumama na lang po kayo. Hindi ako aalis na parang may kasalanan.
Doon, lumapit si Aurelia mismo. Ang mukha nito ay namumula sa galit, ngunit kontrolado pa rin ang boses. Wala kang espasyo sa lugar na ito, sabi nito ng madiin. Hindi noon, hindi ngayon, hindi kailanman. At bago pa makapagsalita si Samara, itinulak siya ni Aurelia sa direksyon ng pinto. Kasunod noon, hinila siya ng 2 guard. Napasigaw si Mavi. May ilang empleyadong lagtangkang lumapit ngulit pinigilan ng security. Ang mga kamera ay sabay-sabay na napalingon. "Bitawan niyo siya!" sigaw ni Mavi. "Kael!" sigaw ni Samara. Hindi para humingi ng tulong, kung hindi para tingnan hanggang saan ang kaya nitong gawin. Isang hakbang ang ginawa ni Kael, ngulit hinawakan siya ni Orvian sa balikat. "Kuya, huwag kang magpakatanga." Tumigil si Kael. Naramdaman ni Samara ang huling hibla ng pag-asa na naputol. Kinaladkad siya palabas ng lobby. Tumama ang tuhod niya sa gilid ng pinto. Sumabit ang bag niya sa metal detector at bumagsak ang ilang gamit sa marmol na sahig. May compact mirror na nabasag. May lumang litrato ng ina niyang si Tala na nahulog mula sa wallet niya. Tinangka niyang damputin iyon, ngunit hinila pa rin siya ng guard. Sa labas, tirik ang araw. Maingay ang kalsada. May mga dumaraang sasakyan, delivery riders, at mga taong napapahinto sa nakikitang gulo. Itinulak siya ni Mateo sa gilid ng driveway. Nadapa siya sa semento, sumayad ang palad niya at bumuka muli ang sugat sa braso. Mula sa pinto ng gusali, lumabas si Aurelia, sinusundan ng ilang executive. "Umalis ka na!" sigaw nito. "At huwag ka nang babalik dito! Wala kang lugar sa kumpanyang ito." Tahimik ang paligid sa loob ng ilang segundo. Kahit ang mga guard, tila nagulat sa tindi ng nangyari. Dahan-dahang bumangon si Samara. May dugo sa palad niya, may putik sa laylayan ng damit, magulo ang buhok niya at nanginginig ang tuhod niya. Ngunit nang itaas niya ang mukha, walang luha sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Aurelia, tumingin siya kay Orvian, tumingin siya kay Kael na nakatayo sa likod nila. Wasak ang mukha, ngunit hindi pa rin makalapit. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya umaasa. Kinuha niya ang cellphone mula sa bulsa. Basag ng konti ang screen, ngunit gumagana pa rin. Pinindot niya ang pangalan ng ama, Tatay. 2 ring lang bago sumagot si Jen Eleazar. "Samara?" Huminga siya ng madali. "Tay." Sa kabilang linya, agad nag-iba ang boses ng general. "Anong nangyari?" Tumingin si Samara sa gusali ng Feravel. Sa taas nito, kumikislap ang logo ng kumpanyang itinayo sa kasinungalingan. "Kumpiskahin mo na po ang ari-arian nila. Handa na po akong magsalita." Tahimik ang kabilang linya sa loob ng 1 segundo. Pagkatapos, narinig niya ang malamig ngunit mabigat na sagot ng ama, "Stay where you are." Pinatay ni Samara ang tawag. Tumawa ng mapanlait si Orvian. "Ano iyon? Tatawag ka sa tatay mo? Anong gagawin niya? Susunduin ka?" Hindi sumagot si Samara. Lumapit si Aurelia ng ilang hakbang. "Iha, kahit sinong tawagan mo, wala kang laban sa amin. Dito, kami ang batas." Doon unang ngumiti si Samara. Hindi dahil masaya siya, kung hindi dahil sa wakas ay tapos na siyang matakot. "Sana hindi niyo sinabi yan," sagot niya. Bago pa makapagsalita si Aurelia, may narinig silang sirena sa dulo ng kalsada. Una, isang itim na SUV. Sinundan ng isa pa. Pagkatapos ay 2 sasakyan ng Anti-Corruption Task Force, court sheriff's vehicles at van ng forensic audit team. Huminto ang convoy sa harap ng Feravel Holdings. Bumukas ang mga pinto halos sabay-sabay. Bumaba si General Eleazar Villacorte, nakasuot ng simpleng barong at madilim na salamin. Hindi na siya aktibong general, ngulit walang uniforme, dala niya ang bigat ng taong sanay sundin. Kasama niya si Attorney Cillian Vargas, 2 court sheriffs at si Colonel Renwick Sualta, pinuno ng Special Investigative Unit na matagal palang nagmamatyag sa kumpanya. Naputla si Aurelia. Si Orvian na kanina ay nakangiti ay napaatras. Lumapit si Eleazar ng ilang hakbang. "Iha, sinong humawak sa anak ko?" Walang sumagot.
Hindi ako nandito bilang ama lang, dagdag niya, lumingon kay Aurelia. Nandito ako bilang kinatawan ng legal complaint na matagal nang inihanda laban sa Feravel Holdings at sa pamilyang Renvico. Ipinakita ni Attorney Cillian ang dokumento. May court-issued asset freeze order po kami. Lahat ng bank accounts, movable assets, at properties connected sa Feravel Holdings, North Asian Logistics, Silver Meridian Supplies, at iba pang suspected dummy corporations ay pansamantalang ikukumpiska habang nagpapatuloy ang investigasyon. Hindi niyo to pwedeng gawin, sigaw ni Aurelia. Pribadong kumpanya ito. Kumpanyang ginamit para sa smuggling ng government-owned equipment, procurement fraud, money laundering at obstruction of justice. Sagot ni Colonel Renwick. May search warrant din kami para sa executive archive, server room at lumang warehouse sa Navotas. Napatingin si Orvian sa mga tauhan niya na nasa gilid. Halata sa mukha nito ang planong tumakas. Ngunit hinarang na sila ng mga investigator. Sa loob ng lobby, nagsimulang magpanik ang mga empleyado. Ang mga kamera na kanina'y para sa charity launch ay ngayon nakatutok sa mga otoridad. Ang mga batang scholar ay mabilis na inihatid ng PR staff sa ligtas na bahagi. Si Mavi, umiiyak, tumakbo palabas at niyakap si Samara. "Sam, Diyos ko," sabi niya, "akala ko hindi ka natatayo." Tumayo ako, mahinang sagot ni Samara. Kasi tapos na akong yumuko. Dumaan si Cale sa pagitan ng mga tao at lumapit, ngunit huminto siyang ilang hakbang mula kay Samara. Tinignan niya si Jen Eleazar pagkatapos ang sugat sa kamay ni Samara. "Samara," basag ang boses niya, "ikaw pala." "Oo," sagot ni Samara. "Ako ang anak ng general na matagal mong hindi kilala. Pero bago ako naging anak niya, ako muna yung babaeng hindi mo pinaniwalaan." Para siyang sinuntok sa dibdib, hindi nakasagot si Kael. Samantala, pinapasok na ng mga sheriffs ang gusali. Sinelyuhan ang finance office, kinuha ang CPU mula sa procurement department, binuksan ang server room sa tulong ng IT forensic team. Sa executive floor, natuklasan ang isang concealed archive room sa likod ng private library ni Aurelia. Doon nakita ang mga hard drive, lumang kontrata, red-tagged ledgers at listahan ng mga bayad sa ilang opisyal. Sa labas, pinipilit ni Drusilla na makalusot papunta sa parking basement, hawak ang maliit na paper bag. Ngunit nakita siya ni Mavi. "Si Drusilla!" sigaw nito. "May dala siya!" Hinabol siya ng dalawang investigator. Sa takot, nabitiwan ni Drusilla ang bag. Kumalat sa sahig ang ilang sunog na dokumento, USB drive at passport. Nanginginig siyang napaupo sa gilid ng driveway. "Hindi sa akin yan. Pinagawa lang sa akin ni Orvin." Iyak niya. Narinig iyon ni Orvin at sumigaw. "Sinungaling ka!" Mulit huli na. Naitala na ng media. Narinig na ng mga tao. Nagsimula ng mabiyak ang pader na matagal nilang itinayo. Si Aurelia naman ay nanatiling nakatayo, ngunit wala na ang dating tindig. Nanginginig ang labi niya habang nakatingin kay Samara. "Sinira mo ang pamilya namin," sabi nito. Dahan-dahang lumapit si Samara. "Hindi, kayo ang sumira sa maraming pamilya. Ako lang ang tumigil sa pananahimik." Tumalikod siya at lumapit sa ama. Hinubad ni Eleazar ang sariling panyo at ibinalot sa sugat ng anak. "Dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga," sabi nito. "Gusto ko pong siguraduhin muna." "Anak," sagot ni Eleazar, halos pabulhom, "hindi mo kailangang masaktan muna bago ka maging karapat-dapat tulungan." Doon unang napulho ng luha ang mata ni Samara. Hindi dahil natalo, kundi sa wakas ay may humawak sa kanya nang hindi para kaladkarin, kundi para alalayan. Habang nilalagyan ng seal ang mga pinto ng Feravel Holdings, tumingin si Samara sa gusaling ilang buwan niyang pinasukan ng tahimik. Sa lugar na iyon, siya umasa, minahal, nasaktan at pinahiya.
Ngunit sa araw din iyon, sa harap ng mga taong minsang naniwala sa kasinungalingan laban sa kanya, nagsimula ang pagbagsak ng mga taong akala nila ay hindi kailanman mananagot. Hindi siya bumalik sa loob bilang empleyadong pinatahimik. Lumakad siya palabas kasama ang ama, si Mavi, Attorney Celian at ang mga ebidensyang magbubukas ng pinakamalaking kaso laban sa Feravel Holdings. At sa likod niya, habang patuloy na kumikislap ang mga kamera, unti-unting gumuho ang imperyong itinayo sa takot, pera at kasinungalingan. Hindi agad naging payapa ang buhay ni Samara matapos ang araw na sinelyuhan ang Feravel Holdings. Sa unang linggo matapos ang pagsalakay ng mga otoridad, halos araw-araw siyang nasa legal office ni Attorney Celian Vargas. Minsan, inaabot sila ng hating gabi sa pagsaayos ng sworn statements, video evidence, warehouse photos at kopya ng mga ledger na ipinasa ni Leora Menchanes. Ang mga sugat sa palad niya ay unti-unting naghihilom, ngunit ang pasa sa puso niya ay tila mas matagal mawala. Sa labas, laman ng balita ang pangalan ng Feravel. Ang dating kumpanyang ipinagmamalaki sa business magazines ay ngayoy binabanggit kasama ng mga salitang procurement fraud, smuggling network, dummy corporations, at asset freeze. Ang mukha ni Aurelia Renvico na dating nasa society pages ay ngayoy nasa harap ng mga news reports nakasuot ng dark glasses habang inaalalayan palabas ng bahay matapos iserve ang court order. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi masaya si Samara. Isang gabi, nadatnan ni Jen Eleazar ang ama sa veranda ng kanilang bahay sa Antipolo. Nakabalot ng kumot ang balikat niya habang nakatitig sa malayong ilaw ng siyudad. Sa mesa, malamig na ang tee na hindi niya nainom. "Hindi ka pa natutulog," sabi ng ama. "Hindi rin po ako." Umupo si Eleazar sa kabilang upuan. Ilang sandali silang hindi nagsalita. Mula nang nangyari ang gulo sa Feravel, mas naging maingat ang general sa kanya. Hindi ito palaging nagtatanong, ngunit lagi itong nasa malapit. Para bang takot na kapag lumingon siya, wala na namang ang anak sa kanyang tabi. "Iniisip mo pa rin siya?" tanong ni Eleazar. Hindi na nagkunwari si Samara. Alam niyang si Kael ang tinutukoy nito. "Opo," mahinang sagot niya. "Hindi dahil gusto ko siyang balikan agad. Iniisip ko lang kung kailan nagsimulang hindi na sapat ang pagmamahal para piliin ang tama." Huminga ng malalim ang ama. "Minsan anak, ang tao hindi nasusukat sa sinasabi niyang mahal ka niya. Nasusukat siya sa panahong mahirap kang ipaglaban." Napaiwas ng tingin si Samara. "Masakit ko pala iyon." "Alam ko." Napatingin siya sa ama. Bihira nitong pag-usapan ng sariling sakit. Tinignan ni Eleazar ang lumang singsing sa kanyang daliri. "Nung nabubuhay pa ang nanay mo, may mga panahong hindi ko siya naunawaan. Akala ko dahil pinoproteksyonan ko siya, tama na ako. Pero minsan, ang proteksyon na walang pakikinig ay parang kulungan din." Tumitigil na patak ang luha ni Samara. "Pagod na po akong maging matatag." Doon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hinawakan ni Eleazar ang kamay ng anak na hindi parang general, kundi parang amang natatakot din. "Hindi mo kailangang maging matatag sa lahat ng oras." Kinaumagahan, dumating si Mavi Solen dala ang malaking paper bag ng pandesal, keso at kape. Pumasok ito sa bahay na parang matagal ng parte ng pamilya. "Nana Bertrude!" tawag ni Mavi sa matandang katiwala. "May dala akong almusal, pero huwag niyo akong pagalitan kung puro carbs ito. Stress food ito, hindi diet food." Napangiti si Nana Bertrude habang kinukuha ang bag. "Ikaw talaga hiha, simula nang dumadalaw ka rito, nauubos lagi ang kape ng bahay. Mas mabuti na yon kesa maubos ang pasensya namin sa mga Renvico," sagot ni Mavi. Sa dining table, inilabas ni Mavi ang mga bagong balita. Si Orvian Renvico ay opisyal na kinasuhan ng falsification, obstruction of justice, at involvement sa illegal transfer ng government-owned equipment.
Si Aurelia naman ay pansamantalang naka-house arrest dahil sa hypertension at edad, ngunit hindi ibig sabihin na iligtas siya. Ayon kay Attorney Celian, mabigat ang ebidensya laban sa kanya, lalo nang nabuksan ng hidden archive sa executive floor. Si Drusilla, tanong ni Samara, umirap si Mavi. Nasa protective custody raw, gusto niyang maging state witness, bigla raw siyang biktima. Takot lang yun, sabi ni Samara. Takot oo, pero may hawak daw siyang listahan ng dami corporations. Kung totoo yun, mas marami pang babagsak. Hindi sumagot si Samara. Alam niyang bahalaga ang testimonya ni Drusilla, ngunit hindi niya makalimutan ng malamig nitong ngiti bago siya kaladkarin palabas ng lobby. May mga taong handang makisama sa mali hanggat sila ay ligtas. Kapag bumagsak ang pader, saka lamang silang magsasabing napilitan sila. Pagkalipas ng ilang araw, dumungtong si Samara sa opisina ni Attorney Celian. Doon niya muling nakita si Leora Menchavez. Payat pa rin ito, ngunit mas maayos na ang itsura kesa nung una nilang puntahan sa Quezon. Kasama nito ang anak na si Ivo, tahimik na nagdo-drawing sa sulok habang naghihintay. Pasensya na kung kailangan ka pa naming pabalikin sa Manila, sabi ni Samara. Hindi, matagal na akong tumatakbo, pagod na rin ako. Inilapag ni Attorney Celian ang mga dokumento sa mesa. Leora, mahalaga ang testimonya mo, pero hindi kita lolokohin, may panganib pa rin. Kahit hawak na natin ang mga pangunahing tao, may mga kasabwat na maaaring hindi pa natutukoy. Hinawak ni Leora ang kamay ng anak. Takot pa rin ako, pero mas takot akong lumaki ang anak ko na iniisip niyang normal ang manahimik kapag may mali. Napatingin si Samara kay Leora. Sa babaeng ito niya nakita ang maaaring naging kapalaran niya kung hindi siya tumayo. Isang taong may katotohanang daladala, ngunit pinatahimik ng takot para proteksyonan ng minamahal. Hindi ka na mag-iisa, sisiguraduhin ko yon. Doon nagsimulang mabuo sa isip ni Samara ang ideyang hindi lang dapat matapos sa kaso ang laban niya. Ilang Leora pa ang may hawak ng katotohanan pero walang lakas magsalita. Ilang tonton ang may nakita pero natatakot mawalan ng trabaho. Ilang empleyado ang tinatakot ng malalaking kumpanya dahil wala silang abogado, pera o kakilalang makapangyarihan. Habang abala ang legal team, nagsimula namang harapin ni Kael ang sariling pagbagsak. Hindi siya kinasuhan bilang pangunahing konspirador dahil walang direktang ebidensyang nagpapatunay na bahagi siya ng operasyon. Ngunit sa publiko, dala pa rin niya ang apelyedong Renvico. Sa mata ng marami, isa siya sa mga taong nakinabang sa maruming yaman. Iniwan niya ang mansyon ng pamilya matapos makipagtalo kay Aurelia. Ayon sa balitang nakarating kay Samara, sinubukan pa siyang utusan ng ina na maglabas ng statement laban sa kanya. Sabihin mong minanipula ka niya. Utos ni Aurelia sa anak mula sa loob ng malawak na sala ng mansyon. Sabihin mong ginamit ka ni Samara para pabagsakin tayo. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na tumahimik si Kael. Hindi niya tayo pinabagsak, mother. Sagot niya. Tayo ang bumagsak dahil sa ginawa ninyo. Nanlaki ang mata ni Aurelia. Ninyo? Kasama ka sa pamilyang ito. Kasama ako, oo. At iyon ang dahilan kung bakit nahihiya ako. Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Kael. Ngunit hindi na siya umatras. Kinuha niya ang ilang damit, iniwan ang susi ng sports car at lumabas ng mansyon lang walang dalang luho maliban sa lumang backpack. Makalipas ang 2 linggo, nagulat si Samara nang makita niya ito sa legal aid office ni Attorney Celian. Nakapila si Kael kasama ang mga volunteer, nagbubuhat ng kahon ng case files at relief packs para sa mga dating empleyadong nawalan ng trabaho dahil sa pagsasara ng ilang department ng Feravel. Nagtagpo ang tingin nila. Tumigil ang paligid para kay Samara, ngunit hindi tulad ng dati, wala nang kilig na gumagapang sa dibdib niya. Ang naroon ay bigat, lungkot, at matinding pag-iingat. Lumapit si Kael, ngunit hindi masyado. Parang alam nitong wala na siyang karapatang basta pumasok sa personal space niya. Samara, mahinang bati nito. Kael, I'm not here to ask for forgiveness. Good, sagot niya.
dahil hindi ko pa kayang ibigay iyon. Tumanggo si Kael, tanggap ang sagot na parang inaasahan na niya. Nandito ako para tumulong, hindi para pabango ng pangalan, hindi rin para piliting kang kausapin ako. Tinitigan siya ni Samara. Bakit ngayon? Napayoko si Kael. Kasi nung dapat akong tumayo, hindi ko ginawa. Hindi ko na mababago iyon, pero pwede kong piliing hindi na ulitin. Matagal na hindi nagsalita si Samara. Sa huli, tumanggo lang siya. Kung tutulong ka, tumulong ka sa mga biktima, wag sa akin. Iyon ang gagawin ko. Mula noon, nakita ni Samara na unti-unting nagbago si Kael. Hindi mabilis, hindi dramatiko, hindi parang eksenang biglang magiging bayani ang dating duwag. Sa halip, araw-araw itong pumapasok sa Legal Aid Center, nag-aayos ng files, nakikinig ng reklamo ng mga empleyado, at minsan ay tumatanggap ng mura mula sa mga taong nawalan ng kabuhayan dahil sa pamilya niya. Isang matandang factory worker na si Minerva Lacsan ang minsang humarap kay Kael. "Rendi ko ka?" tanong nito. "Opo," sagot ni Kael. "Dahil sa kumpanya ninyo, napagbintangan akong nagnakaw. 2 taon akong hindi natanggap sa trabaho." Napapikit si Kael. "Pasensya na po." "Hindi ko kailangan ng pasensya mo. Kailangan ko ng record clearance at bayad sa 2 taong nawala sa akin." Tumanggo si Kael. "Tutulong po ako sa legal team para makuha ninyo iyon." Nakita iyon ni Samara mula sa kabilang mesa. Hindi pa rin nabubura ang sakit. Ngunit nakita niyang sa unang pagkakataon, hindi nagtatago si Kael sa likod ng apelido niya. Samantala, nagsimula ang restitution program mula sa frozen assets ng Feravel. Hindi pa lahat na ibabalik, ngunit may unang pondo para sa mga empleyadong iligal na tinanggal, magsasakang nawalan ng lupa, at pamilyang naapektuhan ng Peking transport contracts. Isa sa unang lumapit ay ang pamilyang Dakwikuy mula sa Bulacan. Sila ay mga magsasakang nawalan ng 3 ektaryang lupa dahil sa Peking land conversion papers na konektado pala sa Calix Port Services. Dumating si Mang Polding Dakwikuy kasama ang asawang Almeda at apo nilang si Rani. Bitbit nila ang lumang titulo ng lupa na halos punit na sa tagal. "Ma'am," sabi ni Mang Polding kay Samara, "hindi na namin akalaing may makikinig pa amin sa amin. Ilang opisina na ang pinuntahan namin. Lagi kaming pinapabalik-balik hanggang maubos ang pamasahe." Hinawakan ni Samara ang dokumento. "Hindi po maipapangako na madali, pero sisimulan natin." Napaiyak si Almeda. "Kahit marinig lang namin yan, malaking bagay na." Sa bawat kwentong naririnig ni Samara, mas lumilinaw ang layunin niya. Ang nangyari sa kanya ay hindi lang personal na kahihiyan. Sintomas yon ng sistemang ginagamit ng makapangyarihan para durugin ang mahihina. Kung hindi siya anak ni Eleazar, baka wala ring naniwala sa kanya. At iyon ang pinakamasakit na katotohanan. Marami ang walang general na matatawagan. Isang hapon, tinipon niya sina Mavi, Liora, Tonton, Attorney Celian at Nana Bertrude sa lumang sala ng bahay Villacorte. Nasa mesa ang ilang proposal papers, budget estimates at listahan ng posibleng volunteers. "Ano ito?" tanong ni Mavi habang binabasa ang unang pahina. "Tala Villacorte Foundation," sagot ni Samara. Napatingin si Eleazar mula sa gilid ng silid. Tahimik ito kanina, ngulit nang narinig ang pangalan ng yumaong asawa, bahagyang nagbago ang mukha nito. "Ipapangalan mo sa nanay mo?" tanong niya. "Opo. Tutulong tayo sa whistleblowers, empleyadong inaabuso ng kumpanya, at pamilyang walang kakayahang lumaban sa legal cases. Hindi pwedeng matapos lang tayo sa pagpapakulong sa mga renviko. Kailangan may matira pagkatapos ng gulo." Binuklat ni Mavi ang proposal. Communications, witness care, emergency relocation, legal referral, napangiti ito. "Grabe Sam, buo na talaga ito." "Hindi ko kayang gawing mag-isa." "Hindi ka mag-isa," sabi ni Mavi. "Ako ang bahala sa communications." "Ako po sa field coordination," biglang sabi ni Tonton, medyo nahihiya. "Marami po akong kilalang rank and file employees na takot magsalita. Mas madali po silang lalapit kung may ordinaryong tao silang makakausap." Lumingon si Samara kay Liora. "Ako ang bahala sa financial transparency review," sabi ni Liora. "Kung may kahina-hinalang ledger, alam ko kung saan titingin." Ngumiti si Attorney Celian. "Mukhang may foundation na nga tayo." Tahimik na lumapit si Eleazar sa mesa.
Hinawakan niya ang unang pahina ng proposal. Matagal na tinitigan ang pangalan ni Tala. Magiging proud ang nanay mo, sabi niya, basag ang boses. Doon na puno ng katahimikan ng sala, ngulit hindi ito mabigat. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang katahimikan ay hindi tanda ng takot, kundi ng paghilom. Pagkalitas ng ilang linggo, opisyal na inilunsad ang Tala Villacorte Foundation sa maliit na community hall, hindi sa magarang hotel. Dumalo ang mga dating empleyado, ilang magsasaka, volunteers at mga pamilyang minsang walang boses. Walang mamahaling stage, walang grand chandelier. May simpleng banner lang at mga upuang monoblock. Ngulit para kay Samara, mas mahalaga iyon kaysa anumang charity launch ng Feravel. Sa dulo ng programa, lumapit sa kanya si Kael. Hindi siya umakyat sa stage, hindi rin siya nagpakilala bilang donor. Nag-abot lang siya ng kahon ng printed legal forms. Iniwan ko sa registration table, sabi niya. Salamat. Tumanggo siya. Samara, alam kong malayo pa, pero gusto kong malaman na hindi ko natatakasan ng parte ko. Tinitigan siya ni Samara. Sana nga. Hindi iyon pangako ng pagbabalikan, hindi rin iyon tanda ng lubos na pagkapatawad. Ngulit para kay Kael, sapat na muna na hindi siya pinatalikod. Ang gabing iyon, habang inaayos ni Samara ang mga naiwan na papeles sa community hall, tumunog ang telepono ni Attorney Celian. Kita sa mukha nito na may mabigat na balita. Samara, tawag nito. Lumapit siya. Ano po iyon? Nakatakda na ang final hearing para sa pangunahing kaso laban kay Aurelia at Orvian, at may bagong dokumentong lumabas mula sa archive. Anong dokumento? Huminga ng malalim si Attorney Celian. Mukhang mas matagal pa sa Feravel ang kasong ito. May koneksyon ito sa lumang military procurement scandal na naimbestigahan ng ama mo maraming taon na ang nakalipas. Nanlamig na ang mga kamay ni Samara. Sa kabilang bahagi ng hall, tahimik na nakatayo si Jen Eliazar. Nang magtagpo ang kanilang ting, alam ni Samara na may lihim na matagal nang nakabaon, isang sugat mula sa nakaraan na muling bubuksan sa korte. At sa pagkakataong ito, hindi lang pangalan ng mga Renvico ang nakataya, kundi ang katotohanang ilang dekada nang ipinagkait sa mga pamilyang namalan ng hustisya. Sa mga sumunod na araw matapos lumabas ang bagong dokumento mula sa archive ng Feravel, naging mas tahimik si Jen Eliazar. Hindi ito ang katahimikang sanay na sanay si Samara. Hindi iyon katahimikan ng disiplina, pagod o pagpipigil ng emosyon. Iba iyon, mabigat. Parang may matagal nang nakabaong alaala na unti-unting hinuhukay mula sa lupa. Isang gabi, nadatna ni Samara ang ama sa lumang study room ng kanilang bahay sa Antipolo. Bukas ang ilaw sa mesa. Nakalatag sa harap nito ang ilang lumang litrato ng mga sundalo, photocopy ng kontrata, at isang faded report na may selyo ng dating Military Procurement Office. Tay, mahinang tawag ni Samara. Hindi agad sumagot si Eliazar. Nakatitig lang ito sa larawan ng 5 lalaki na nakauniporme. Mas bata pa siya roon, tuwid ang tindig, matalimang tingin at may kasamang mga kasahamang sundalo na karamihan ay hindi nakilala ni Samara. Mga kasama ko sila noon, sina Captain Raimundo Sial, Sergeant Pio Baranda, Lieutenant Harvin Malitaw, Corporal Nestor Ubag at Major Cardenas. Lumapit si Samara at numuo sa tabi niya. Sila po ba ang konektado sa bagong dokumento? Tumanggo. Maraming taon na ang nakalipas, may procurement scandal na muntik ng mabunig. May biniling kagamitan para sa mga sundalo, communication units, protective gear, medical kits. Sa papel, delivered lahat. Pero sa field, kulang ang dumating. Maraming unit ang gumamit ng una, sira at delikadong gamit. Dahan-dahang nanikipang dibdib ni Samara. May namatay po ba? Napapikit ang ama. Oo, hindi lahat dahil doon, pero may mga buhay na maaaring mailigtas kung dumating ang tamang kagamitan. Isa sa mga nasaktan noon ang kasahamang kong si Raimundo. Iniwan ng kanilang asawa at 2 anak. Hanggang ngayon hindi ko makalimutan ang iyak ng pamilya niya. Tahimik na hinawakan ni Samara ang gilid ng mesa. Sinubukan kong iimbestigahan sila. Patuloy ni Eleazar. May trail ng pera, dami suppliers at peking delivery receipts. Ang apelidong Renvico lumitaw na noon pero hindi pa si Aurelia ang nasa unahan. Ama niya, si Victorino Renvico. Malakas sa politiko, malakas sa negosyante. Bago ko pa maisampa ang buong kaso, nawala ang mga dokumento. Inilipat ako ng assignment, may mga testigo na umatras.
Ang iba, nanahimik dahil natatakot. Tapos ngayon, bulong ni Samara. Ngayon, bumalik ang parehong sistema. Ibang pangalan, ibang kumpanya, pero parehong dugo ang nakinabang. Nakita ni Samara ang sakit sa mukha ng ama. Sa buong buhay niya, akala niya ang pagiging tahimik ni Eleazar ay dahil lamang sa pagiging sundalo. Ngayon niya naunawaan na may mga kabiguan itong dala-dala sa dibdib sa loob ng maraming taon. Tay, sabi niya, hindi niyo kasalanan kung natakpan nila noon. Tumingin sa kanya si Eleazar. Pero kasalanan kong hinayaan kong kainin ako ng katahimikan pagkatapos. Kaya nang sinabi mong handa ka nang magsalita, alam kong hindi ko na pwedeng hayaang maulit iyon. Dumating ang araw ng final hearing na parang bagyong matagal nang namumuo sa malayong dagat. Maaga pa lamang, puno na ang labas ng courthouse ng mga reporter, dating empleyado ng Feravel, pamilyang nawalan ng lupa at mga taong umaasa na sa wakas ay may mananagot. Naroon si Mavi Solen, hawak ang folder ng witness coordination. Naroon si Tontong Almeda, nakasuot ng simpleng barong na halatang hiniram, kinakabahan ngunit determinadong tumayo. Naroon si Liora Menchavez kasama ang kanyang anak na si Ivo na iniwan muna sa pangangalaga ni Nana Bertrude bago siya pumasok sa courtroom. Si Kael Renvico ay dumating ng mag-isa. Wala siyang luxury car, walang bodyguard, walang anino ng dating tagapagmana. Nang makita niya si Samara, bahagya siyang yumuko bilang pagbati, hindi lumapit ng sobra. Natutunan na niyang ang paghihingi ng tawad ay hindi dapat ipinipilit sa taong nasaktan. Sa loob ng courtroom, pumasok si Aurelia Renvico na nakasuot ng dark gray dress, may alalay na nurse dahil sa kanyang kondisyon. Ngunit kahit mahina ang katawan, hindi pa rin nawawala ang taas ng baba niya. Si Orvian naman ay nakaposas, ngunit nakatingin pa rin sa paligid na parang naghahanap ng butas para makatakas sa lahat. Nagsimula ang paglilitis sa presentasyon ng mga dokumentong nakuha mula sa hidden archive ng Feravel. Isa-isang ipinakita ni Attorney Celian Hargas ang lumang procurement files, dummy corporation papers, bank transfers at internal memos na nag-uugnay sa Renvico family sa 2 henerasyon ng Pandaraya. Your Honor, sabi ni Attorney Celian, ang kasong ito ay hindi nagsimula sa isang charity launch, hindi nagsimula sa isang warehouse, at hindi nagsimula sa isang babaeng itinapon sa kalsada. Nagsimula ito sa isang pamilyang ginawang negosyo ang pangangailangan ng bayan at ginawang kalasag ang takot ng mga tao. Una, tumistigo si Liora. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang microphone, ngunit malinaw ang boses niya. Ako po ang nag-encode ng ilang ledger entries noong nasa finance department ako. Noong nakita kong iisa ang pinanggagalingan ng payments sa magkakaibang supplier, nagtanong ako. Pagkatapos noon, sinundan ako. Tinakot nila ang anak ko, kaya ako tumakas. Kilala mo ba ang mga taong nag-utos na baguhin ang ledger entries? Tanong ni Attorney Celian. Tumingin si Liora sa kabilang mesa. Si Orvian Renvico po ang personal na nagbigay ng instruction sa finance head at may approval code mula sa office ni Madam Aurelia. Umalingaw-ngaw ang bulong-bulong sa courtroom. Sumunod si Tontong. Nang una siyang tumayo, halos madapa siya sa kaba. Gulit nang makita niya si Samara na tahimik na nakatingin sa kanya, huminga siya ng malalim. Ako po ang nagdadala ng internal delivery pouches. Ilang beses ko pong nakita ang mga kahon sa Navutas warehouse. May government markings po. Hindi ko po alam noon kung ano iyon pero alam kong mali dahil gabi-gabi inililipat at walang official receiving staff. Bakit ka ngayon lang sinalit? Tanong ng abogado ng depensa. Napayuko si Tontong. Kasi mahirap lang po ako. May pamilya akong pinapakain. Kapag nawalan ako ng trabaho, wala kaning kakainin. Pero nakita ko pong kinaladgar si Ma'am Samara kahit wala siyang kasalanan. Naalala ko po ang lahat ng taong pinatahimik nila, kaya nagsalita na po ako. May ilang napaiyak sa likod ng courtroom. Pagkatapos, tumistigo si Direktor Basilio Cuenra. Siya ang pinaka-nagbagulat sa lahat. Dating takot na board member na laging umiiwas. Ngayon, dala niya ang sariling notarized confession. Inamin ko pong pumirma ako sa ilang board resolutions kahit alam kong may irregularities. Pinagbantahan silang ilabas ang utang ng pamilya ko at ipapasara ang maliit naming ospital sa probinsya. Hindi po iyon dahilan para maging malinis ako. Nagkamali ako. Kaya narito ako para itama ang kaya kong itama.
Sa bawat testigong tumatayo, lalong kumikipot ang daan para kina Aurelia at Orvian. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating nang ipatawag si Drusilla Morven. Nakasuot ito ng simpleng beige blouse. Wala na ang kinang at yabang na dati niyang dala. Nang tumingin siya kay Samara, hindi siya nakangiti. Takot siya. Ako po ang nagdala ng ilang documents sa parking basement noong araw ng raid, pagamin ni Drusilla. Inutusan po ako ni Orvian na sirain ang listahan ng dami corporations. Sabi niya, kapag nabuksan hiyon, pati pamilya namin madadamay. Bakit ka pumayag? Tanong ni Attorney Celian. Napaluha si Drusilla. Dahil sanay kaming mabuhay sa perang hindi namin tinatanong kung saan galing. Akala ko po, normal lang iyon sa mundo namin. Napailing si Samara. Hindi niya kinamuhian si Drusilla sa sandaling iyon, ngulit hindi rin niya ito kinawaan ng lubos. May mga taong hindi biktima ng kasamaan. Nakikinabang sila rito hanggang dumating ang araw na singilin sila. Tumayo ang abogado ni Aurelia at sinubukang baligtarin ang kaso. Your Honor, malinaw pong may personal motive si Miss Samara Villacorte. Siya ay dating karelasyon ni Mr. Kyle Renvico. Nang hindi siya tanggapin ng pamilya, ginamit niya ang impluensya ng kanyang ama upang sirain ang mga Renvico. Doon tumayo si Aurelia kahit pinipigilan siya ng abogado. Totoo yan, sigaw niya. Inggit lang siya, isang babaeng pumasok sa pamilya namin para agawin ang yaman at pangalan namin. Tahimik na tumayo si Samara sa witness stand. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak, hindi rin siya nagpakitang galit. Humarap siya kay Aurelia, pagkatapos ay sa hukom. Your Honor, kung yaman ang habol ko, matagal ko nang ginamit ang apelido ng tatay ko. Kung kapangyarihan ng habol ko, hindi ako magtatrabaho bilang ordinaryong empleyada. Kung paghihinggating lang ito, sana noong una pa lang na insultuhin ako ni Madam Aurelia, tumawag na ako sa ama ko. Pero naghintay ako ng ebidensya dahil ang laban na ito ay hindi dapat tungkol sa sugat ko. Tungkol ito sa mga taong nawalan ng lupa, trabaho, pera at minamahal dahil sa sistemang ginawa nilang negosyo. Natahimik ang buong silid. Pagkatapos, si Kyle naman ang tinawag. Mabagal siyang lumakad patungo sa witness stand. Kitang-kita ang bigat sa bawat hakbang. Mr. Renvico, tanong ni Attorney Celian, alam mo ba ang illegal operations ng pamilya mo? Hindi po sa buong lawak nito, pero may mga pagkakataon na may nakita akong mali at pinili kong huwag magpanong ng mas malalim. May mga sandaling dapat kong pinakinggan si Samara, pero mas pinili kong protektahan ang pangalan ng pamilya ko. Napatingin si Aurelia sa kanya na parang hindi makapaniwala. Kyle, anak kita, mariin sabi nito. Oo, mother, anak niyo ako, pero hindi ibig sabihin nun ay kailangan kong magsinungaling para sa inyo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Samara. Hindi ako humihingi ng kapatawaran dito sa korte, gusto ko lang sabihin ng totoo. Noong kailangan niya ako, hindi ako tumayo, at iyon ang pagkakamaling dadalhin ko habang buhay. Hindi nagsalita si Samara, ngulit sa unang pagkakataon, hindi na siya nasaktan sa pagtingin kay Kyle. Nakita niya hindi ang lalaking isang niyang binitawan, kundi ang taong unti-unting natututong humarap sa sariling duwag na bahagi. Ang huling tumayo ay si General Eliazar. Dinala niya ang lumang report mula sa procurement scandal. Ipinaliwanag niya kung paano lumitaw noon ang pangalan ni Victorino Renvico, ama ni Aurelia, sa unang investigasyon. Ipinakita rin ang bagong natagpuang dokumento mula sa archive, isang memo na nagpapatunay na itinago ng pamilya Renvico ang lumang records at ginamit ang parehong dummy network sa Ferravelle. Habang nagsasalita si Eliazar, hindi napigilan ng asawa ni Captain Raimondo Sialmo, si Aling Divina na mapaiyak sa likod ng courtroom. Siya pala ang isa sa mga pamilyang nawalan ng asawa noon, at ngayon lang narinig ang klinarong rason kung bakit hindi dumating ang kagamitan na dapat sana ay ginamit ng unit ng kanyang asawa. Sa loob ng maraming taon, dala-dala ko ang bigat ng kasong hindi ko natapos. Ngayon, hindi ako narito para maghinggating. Narito ako para ituloy ang katotohanang matagal nilang pinatahimik. Pagkatapos ng mahabang paglilitis, bumaba ang hatol.
Si Aurelia Renvico ay napatunayang guilty sa money laundering, falsification of corporate records, obstruction of justice at conspiracy in procurement fraud. Dahil sa edad at kondisyon, inilipat siya sa Medical Correctional Facility, ngunit malinaw sa hatol na hindi iyon kalayaan. Si Orvia naman ay nahatulan ng mas mahabang pagkakakulong dahil sa direktang pamumuno sa operasyon at pagtatangkang sirain ng ebidensya. Si Mayor Inigo Paltren ay natanggal sa pwesto at kinasuhan din dahil sa pagtanggap ng pondo mula sa dummy corporations. Hindi nagsaya si Samara nang marinig ang hatol. Napapikit lang siya. Para siyang nagbaba ng mabigat na pasaning matagal niyang buhat, ngunit alam niyang hindi lahat ng sugat ay gumagaling sa isang desisyon ng hukom. Lumipas ang 2 taon. Ang dating headquarters ng Feravel Holdings ay hindi na muling binuksan bilang simbolo ng kapangyarihan ng mga Renvico. Matapos maibenta ang malilinis na bahagi ng kumpanya, ginamit ang malaking bahagi ng pondo para sa restitution program. Naibalik sa pamilyang Dakoykuy ang kanilang lupa. Nabigyan ng compensation si Minerva Lacsan at ang iba pang empleyadong napagbintangan. Si Liora ay naging Financial Transparency Advisor ng Talabila Corte Foundation. Si Tonton, dating messenger na takot magsalita, ngayon ay field coordinator na tumutulong sa mga ordinaryong empleyado na maghain ng reklamo. Si Mavin naman ang naging mukha ng foundation sa publiko. Siya ang nag-organize ng seminars, media statements at witness protection campaigns. Madalas pa rin siyang magdala ng iced coffee, ngulit ngayon mas madalas na siyang nakangiti ng walang takot. Si Jen Eleazar ay tuluyang nagretiro sa tahimik na buhay. Hindi na siya gumigising ng madaling araw para magbasa ng kaso. Minsan, nauupo na lang siya sa beranda, nagkakape at pinagmamasdan si Samara habang inaayos nito ang mga papeles ng foundation. Hindi man siya palabiro, natuto siyang magsabi ng mga salitang dati kinikimkim niya. "Proud ako sa iyo, anak," minsan niyang sinabi. Natigilan si Samara noon, pagkatapos ay gumiti. "Salamat, Tay." Si Kael ay nanatili sa legal aid work. Hindi siya bumalik sa marangyang buhay. Ibinenta niya ang ilang personal na assets na legal na nasa pangalan niya at idinagdag sa Victim Assistance Fund. Sa loob ng 2 taon, hindi niya pinilit si Samara na balikan siya. Nandong lang siya, tumutulong, nagbabago, at tinatanggap na may mga pagkakamaling hindi kayang ayusin ng isang sorry. Isang hapon habang naghahanda ang lahat sa pagbubukas ng bagong training center, lumapit siya kay Samara sa harap ng dating Feravel building. Iba na ang itsura nito. Wala na ang gintong logo. Wala na ang salaming pinto minsang pinagtulakan sa kanya. Sa taas ng gusali, nakasulat na ngayon ang bagong pangalan, Talabila Corte Center for Justice and Corporate Ethics. "Ang laki ng pinagbago," sabi ni Kael. Tumingin si Samara sa gusali. "Dati akala ko kapag nakita ko ulit ang lugar na ito, ang maalala ko lang ay kung paano nila ako itinapon. At ngayon?" Ngayon, naaalala ko kung paano ako tumayo. Tumahimik si Kael. "Samara, alam kong hindi na tayo babalik sa dati." Tumingin siya rito. Wala nang pait sa kanyang mata, ngunit malinaw pa rin ang hangganan. "Hindi na talaga," sagot niya. Pero hindi ibig sabihin no na wala nang mabuting pwedeng magsimula. Hindi man bilang mag-asawa, hindi man bilang dating tayo. Siguro bilang 2 taong natutong managot sa kanya-kanyang sugat. Tumanggo si Kael. "Sapat na sa akin iyon." Sa araw ng pagbubukas, dumalo ang mga pamilyang natulungan ng foundation. Naroon si Aling Divina, hawak ang larawan ng yumaong asawa. Naroon ang mga Dakoykuy, may dalang basket ng gulay mula sa lupang naibalik sa kanila. Naroon si Minerva, may bagong trabaho na at hawak ang clearance ng matagal niyang ipinaglaban. Umakyat si Samara sa maliit na entablado. Hindi marangya ang programa, ngunit puno ito ng totoong tao, totoong kwento at totoong pag-asa. Ang gusaling ito, simula niya, ay minsang naging lugar kung saan maraming tao ang pinatahimik. Dito itinago ang mga dokumento, dito tinakot ang mga empleyado, dito ako minsang itinulak palabas at sinabing wala akong espasyo. Pero simula ngayon, ang lugar na ito ay para sa lahat ng taong sinabihang wala silang karapatang magsalita. Napatingin siya sa ama,
Kay Mavi, kay Liora, kay Tonton, kay Attorney Celian, at maging kay Kael na tahimik na nakatayo sa gilid. Hindi kayang kaladkarin palabas ng kahit anong pinto ang dignidad ng taong marunong tumayo para sa tama. Palakpakan ng pumuno sa paligid. Hindi iyon palakpak ng palabas. Iyon ay palakpak ng mga taong matagal nang naghihintay na may maniwala sa kanila. Pagkatapos ng ribbon cutting, umabot si General Eleazar kay Samara. Inabot niya rito ang lumang locket ni Tala na minsang itinago ni Samara sa opisina. Para sa nanay mo. Sabi niya. Hinawakan ni Samara ang locket at tumingin sa bagong bukas na pinto ng center. Sa loob, may mga mesa para sa legal consultations, training rooms para sa ethics seminars, at maliit na memorial wall para sa mga pamilyang naapektuhan ng lumang procurement scandal. Sa gitna ng dingding, may nakaukit na pangungusap. Ang dignidad ng tao ay hindi kayang kaladkaring palabas ng kahit anong pintuan. Tumayo si Samara sa harap nito. Hindi na siya ang babaeng duguan ng palad sa gilid ng kalsada. Hindi na siya ang babaeng naghihintay kung paniniwalaan siya ng lalaking mahal niya. Hindi na rin siya ang anak na pilit pinatutunayang kaya niyang lumaban mag-isa. Siya na ngayon si Samara Villacuerte, anak, saksi, tagapagtanggol at babaeng minsang itinapon palabas ng isang imperyo, mulit bumalik hindi para maghiganti, kundi para gawing tahanan ng hustisya ang lugar na minsang ginamit para manakit. At sa wakas, natakos ang kwento hindi sa sigaw ng mga nang-api, kundi sa tahimik na tagumpay ng mga taong piniling magsalita.